Balitang volleyball. Sino nga kaya itong naging prangka sa volleyball? At walang takot na inihayag ang kanyang saloobin sa sobrang disappointment niya sa team na ito. At Choco Mucho, pinapaasa nga lang ba? At ano ang aagawin sa Creamline? Lahat ng yan ay atin nang alamin ngayon. Hindi na nga napigilan ng Bacolod Taytong High School manager na si Jose Montalvo ang kanyang sobrang disappointment at diretsahang naprangka ang Ateneo Women's Volleyball Team. Kabilang dito ang kasalukuyang coach ng Ateneo na si Sergio Veloso. Ani niya, resign, mahiya ka. Grabe. Ito nga ay pagkatapos matalo ng Ateneo laban sa Visayas team na University of San Carlos. First time nga itong nangyari na nilupig ng taga Visayas ang taga Luzon pagdating sa volleyball. OMG, na tila ay kailangan na nga nilang palitan ang namumuno at coaching staff ng Ateneo. Paano ba naman kasi 2 years na itong nasa team? Nahihirapan ang kanyang mga manlalaro maging consistent sa loob ng court. Tila ay nawala na nga ang winning culture ng Ateneo at kung ano man ang nagiging tatag nito noong kapanahunan pa ni Alyssa Valdez. Naging apektado nga si Jose Montalvo dahil sinasayang lang ng Ateneo ang kanilang mga players from Bacolod Taytong High School na hinangaan ng lubusan sa kanilang mahuhusay na manlalaro. Imagine, mga high school standout tulad na lamang ni Brianna Nicolaang, napapasok pa lang at Donna May De Leon, na tinuringan na malalakas na players ng Bacolod Taytong. Tapos mapupunta lamang sila sa ganitong sistema ng Ateneo. Paano na lang kaya ang kanilang magiging career? Sobrang masasayang lang talaga ang talent nila. Kung ganito ang gagawin ng Ateneo sa kanila. Kaya Ateneo, makinig kayo sa hinaing ng taong bayan. Charis. At balik naman tayo sa PVL. Ayon nga sa ating kilalang source pagdating sa volleyball, na si Ea Laure ay hindi pa kumpirmadong mapupunta sa Choco Mucho at hihintayin pa natin ang kanyang magiging desisyon ngayong reinforced conference na tila ay may magandang offer ang ibang team sa kanya na hindi nahigitan ng Choco Mucho, kaya't napag-iisipan niyang lumipat sa ibang team. Gayunpaman, ipaglalaban pa rin naman siya ng Choco Mucho. At umaasa ang mga UB fans na pipiliin niya ang Choco Mucho bilang kanyang magiging tahanan. At sana naman daw, huwag paasa, Ea Laure, Charis. At ngayon, sa mainit na labanan sa Invitational Conference, tila ay nagiging consistent na ang mga team tulad ng PLDT at Charity Go na lagi na itong nakakapalag sa defending champion na Creamline. Nagulat nga ang lahat nang natalo sila ng Charity Go. Ani ng iba, nakapaglaro na ang lahat ng alas players sa kanilang bawat team. At bakit si Gia de Guzman ay wala pa rin? Ngunit spotted naman itong nanonood at nasaksihan ang muling pagkatalo ng Creamline. May malalim rin naman siguro itong dahilan, kaya't pinili mo na nitong hindi maglaro. Alam naman natin na matagal-tagal nang nawala si Gia de Guzman sa Creamline. At kung i-compare mo naman sa ibang alas member, ay nandoon pa din ang kanilang connection dahil hindi naman sila nawalay sa kanilang team ng mahabang panahon. Para kay Gia, hindi minamadali ang lahat. At ngayon, duda na ang karamihan na PLDT na daw ang susunod sa yapak na Grand Slam champion sa PVL. Na kahit wala daw Savi Davison, sa susunod ay si rookie Alea Malaluan na umano ang bahala sa kanila. Papalag nga kaya sila kung magiging kompleto na ang Creamline players, knowing PLDT. Ibang klaseng laro na ang kanilang ipinamalas. At back-to-back finals appearance na naman sila ngayon sa Invitational Conference matapos nilang talunin ang Kobe Shenhua University. At dahil sa kanilang pagkapanalo, may minimal chance ang Creamline na makajusok sa finals at pati na ang Charity Go. Kayo,
Ano ang masasabi niyo patungkol dito? Please comment down below.